Mga ka-viewers, nung nakaraan video po natin ay gumawa po tayo ng pattern ng skirt. Ngayon naman po, ang gagawin natin para hindi po tayo malito sa pagtabas po ng ating skirt na may slit, ito po yung gagawin nating skirt, may slit po siya rito sa likod. Ito po yung pattern para sa right side ng skirt at ito po yung sa kabila. Ngayon, kaya po ito malapad, ito po ay pinofold po ito na ganito. At yung isa naman ay pinapasok sa loob. Tapos ganito po yan. Tatahiin po dito, pagdidikitin po yung tela na may allowance. Tapos po ay ipapatong po yan dito sa side o sa back ng skirt. At saka po tatahian dito. At dito rin po do sa allowance niya. Ngayon po, nilagyan ko po ito ng right side ng pattern. Ibig sabihin po ay ito po yung harap ng tela. At ito rin po, nilagyan ko rin po. Kung mapapansin ninyo, mga ka-viewers, nilagay ko na po itong front pattern na ating skirt. Ito po ay folded. Ayan po, nakasulat po rito folded. At pwede po natin ito lagyan ng 3/8 na allowance o half inch. Gayon din po dito kung ano ang nais ninyo na allowance. Pwede pong 1 inch o 3/4 o half inch lang po. At dito po, nilagyan ko po ito ng 2 inches na allowance. Kinabit ko na po itong allowance kasi po karamihan ng nagiging problema po sa skirt pag nilililip na ay nagkakaroon po rito ng yung mahirap ililipin dahil nayuyupi o nagkakaroon po ng tupi dahil hindi po magkasinlaki po itong ilalim ng laylayan ng skirt dito po sa allowance natin. Dahil ito po, pa-pencil cut, kaya mas makitid po itong bandang ilalim po ng ating skirt. Kaya ito po, ganito po ang ginagawa namin para po flat na flat po pag hinem o nililip po yung ating skirt. Gayon din po dito, itong front and back po ng ating pattern ng skirt, nilagyan ko po ito ng wrong side ng pattern. Kung mababasa po ninyo, ito po, wrong side ng pattern, para hindi po kayo maligaw. Ibig sabihin po, nakapatong po itong pattern sa likod ng tela. Ito po yung wrong side ng tela. At ito po yung right side ng tela. Yung nababasa po ninyo yung sulat dito. Yun po yung right side. Ngayon, para po hindi na isa-isahin pang tabasin yung ating skirt, ay pinagpatong ko po itong pattern. Ito pong isa ay nakasulat right side dahil dun po siya sa ilalim dito. At para po mas madali, pagpatungin lang po natin nito, ipipin ko lang po para mas makita ninyo kasi ito po yung wrong side na tela po Yan po yan. Pag ginanyan po ninyo yan, nasa harapan na po siya ng tela at ito po yung magiging slit po niya. Ganun po. Ganyan. Bali, ito po, pag nasa loob po ito ng tela, yan po yung right side. Sana po ay ulitin po na lang ninyo at papakita ko rin naman po pag natabas para mas lalo po maintindihan. Ile-layout ko lang po at ibabakat o ititrace ng pencil para po mas maintindihan po ninyo at malagyan po natin ng allowance. Narito po, nalagyan ko na po ng allowance tong tela. Ngayon, ang isa pa na ginagawa namin technique, ito po ay para sa amin lang. Hindi po namin ini-straight ito. Nakita ninyo dahil may kurba po itong waist na to.
para pagka tinahi po o kaya pinold na ganun, hindi po nandito yung tela. Gayon din po dito sa lagayan ng zipper. Ganun po yung ginagawa namin para sa amin lang po na technique. Katulad po nitong salaylayan po ng skirt ay pais pa palaki rin po rito kung anong laki nito. Ayun din po ang luwag nitong allowance natin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, ito po yung wrong side ng pattern. Kailangan nakapatong rin po siya sa wrong side ng tela. Ganyan po. Para hindi po kayo mamali. Tapos, ang ginawa ko na lang po ay gumuhit gumuhit po ako. Ito po yung sa kabila natin na side ng skirt. Tapos, ito po yung mas maliit, yung nasa wrong side. Ito po. Ngayon, pag tinapas po natin ito, ganito lang po yan. Ito po, tatabasin po na ganon. Yan. Dito po tayo sa labas ng tela tatabas. Ayan po, yung nasa labas na drawing ng slit. Tapos, pag napaghiwalay na po natin, at saka po natin tatabasin tong nasa ibabaw lang po. Ito po, itong isang pirasong to. Yan. Para yun po ang, kumbaga, left side sa likod po ng ating skirt. Tatabasin ko lang po ito. Tapos, ito pong waistband ay saka na po natin ibabakat dahil sayang naman po yung tela dahil folded po ito. Kailangan ganito po yan. Tapos folded para nakakasave tayo ng tela at makagamit pa po natin to. Ang band roll po natin ay 1 1/4. Nabibili po ito sa Divisoria po namin to binili. Ito po ang gagamitin natin patigas para hindi na po tayo gagamit ng pilon. Ito po mga ka-viewers, nagupit ko na po itong ating skirt. Ngayon, ito po yung sinasabi ko sa inyo, kaya natin dinoble itong pattern natin para hindi na kayo malito. Inalis ko na po at ito yung gugupitin natin sa slit. Ito lang isang pirasong po, itong isang piraso lang ng side ng skirt ang gugupitan natin. Bali may iwan po yung nasa ilalim. Dahil kapag inopen po natin itong skirt natin, ganyan po magiging kalalabasan. Ayan po. Itong nasa loob na to ay itutupi natin. Kapag tinahina po natin yan. Tapos, ito po, nakafold naman sa loob. Ganyan po ang magiging itsura ng ating slit. Makikita naman po ninyo ito kapag atin pong tinahi. Tatahiin na po natin yung ating skirt. Una ay ibakat po natin o i-mark po natin itong ating zipper mula po dito sa ibabaw ng pinaka-waist, ganyan po, hanggang dito. Tapos, tatahiin po natin to hanggang dito sa papuntang slit. Pagkatapos po na matahi natin to dito, ay itong mga dart naman po ang ating tatahiin. Itong sa back at gayon din po itong sa front. Na-edging na po natin lahat ng side. Ngayon, kung wala pa po kayong edging, ang gagawin po muna ninyo ay pagdidikitin po o tatahiin na yung mga sides po ng skirt. Dito po, ganyan. Tatahiin nyo na po ito kung sa wala po itong edging po
Tatahiin nyo na po itong sides. Tapos po ay itutupi nyo na lang po ng paganito para po hindi po matastas yung ating gilid ng skirt o yung tela. Ang gagawin po natin ngayon ay ikakabit na natin yung zipper. Nagpalit po ako ng zipper po para po mas madali po na kabitan po ng zipper yung ating skirt. Ito po, ilalagay lang po natin dito. Hanggang dyan po sa gilid po ito. Ganito po yung pagtahi. Hawakan lang po natin dito. Ito pong tinagdugtungan po ng ating back skirt ay ipaplat lang po natin o ibubuka para po mailagay po natin ang ganito. Pagdating po sa dulo, itaas natin yung ating pata, tapos yung karayom po ay nakatusok doon sa tela, tsaka po natin iikot. Tapos yung allowance po natin na 1 inch ay hawakan natin, tapos doon po natin ilalagay. Tingnan po ninyo mabuti na naka-open po yung ating allowance para po hindi po nagkakaroon ng tupi. Makakapanyo naman po yung ipin o yung ipin po ng zipper. Kaya doon po ninyo ihihinto yung ating karayom. Tatakpan nyo lang po ninyo ng ganito bahagya yung ating pong tahi. Saka po natin papasadahan. Kasi open lang po ninyo itong ulo ng zipper at saka po natin tahiin. Ito po, meron na po tayong zipper sa skirt. Nagpapalit lang po ako ng pata o yung alisin ko na po itong zipper foot, tapos papalitan ko na po ulit ng presser foot. Ganito po yung ginamit namin na zipper foot para ito sa mga skirt, sa jacket. Ito naman pong isang zipper foot na ito ay para naman po sa mga hidden zipper, sa mga gown, sa mga dress na ginagamitan po ng mga hidden zipper. Ngayon po, tatahiinin natin yung gilid ng ating skirt. Mula dito sa allowance na nilagay po natin hanggang sa laylayan, magkabila po yun. Hawakan nyo lang po sa dulo, sa laylayan para magpantay po yung ating tahi, yung ating tela.
Pagdating po dito, sundin natin yung pinaka-mark natin dun sa allowance sa hem o sa laylayan dahil ito po yung magbibigay ng magandang lilip para hindi po lukot-lukot yung ating paglilip mamaya. Gayon din po sa kabila, tatahiin na rin po natin. Buo na po yung ating skirt. Ngayon, i-slit naman po. Ito yung sinasabi namin. Dito natin tignan sa likod para mas madaling maintindihan. Ito po, ito yung mark natin doon sa slit. Lalagyan lang po natin to ng slash. Yung iba po, sa susunod na namin ituturo, yung hindi po naglalagay ng slash. Pero ito po, ang ginagawa namin ay sa simple lang po na pagpa-pattern o pagtahi po ng ating skirt. Yung sa susunod po, yung wala na slash ang ituturo po namin. Bali, nakaganyan po yan. Lagyan po muna natin ng pin. Basta naman pong sa harap, ay ganun din. Ito po yung mark ng harap natin. Yung 2 inches, dun din po natin tutupi. Lagyan din natin ng pin. Saka po natin baliktarin. Ganito na po ang gagawin natin. Ito po yung likod na zipper. Ito po yung zipper natin. Tapos, ito po yung slit natin. Pagpapatungin lang po natin itong ibabaw sa ilalim ng slit, itong tela. Tapos, saka po natin tatahiin dito sa pinaka-allowance natin. Ito po yan. Ito na po yung ating pinaka-slit. Ngayon, yung allowance naman natin po sa ating hem, dito po, ang gagawin naman natin, babaliktarin lang po natin ito. Ayan po. Tapos yung 2 inches na allowance, ay doon natin tatahiin. Saka po natin babaliktarin. Ayan po. Gawa na yung ating slit. Ngayon, yung pagkakabit naman po ng ating waistband, ang ating gagawin. I-prepare po muna natin yung ating waistband. Ito po yung ating waistband. May 1/2 inch po ito na allowance.
Ngayon, ipapatong po natin itong ating bandrol. Ganito po ang ating gagawin. Sa ibabaw po ito, makikita naman po ninyo at aninag naman po yung ilalim. Doon po natin tatahiin. Ay kabitan natin po yung ating bandroll. Ngayon, lalagyan po natin ng mark. Ito po, ganyan po. Itutupi natin ng 2 beses. Pagkatapos, dito po tayo magmamark para sa pagkabit po natin sa waistband. Dito po tayo magtatahi. Ganito lang po yan. Flat po ninyo mabuti para po makuha yung tamang sukat. Tatapusin ko lang po to hanggang sa dulo ng ating waistband. Nalagyan na po natin ng guhit o para sa allowance sa tahi, yung ating waistband. Ngayon, ipipina natin. Dito po sa likod o yung backside ng ating skirt, doon natin ilalagay yung ating waistband. Dahil ganito po yan, titupi po natin na ganyan, papasok po kasi yan dito sa loob at magiging ganyan po yung itsura o yung finished product po niyan pag dito po natin nilagay sa loob yung ating tahi. Ngayon, tulad po na sinasabi namin, ito pong dart, papaloob po ang tupi. Sa center po, pa-center. Nalagyan lang po natin ng pin. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kaya hindi namin diretso yung ginugupit yung tela at naglalagay kami ng extra allowance na pataas pag gumagawa kami ng allowance sa skirt. Dahil kapag inopen po ninyo itong ating allowance na ganyan, pag po kasi diretso yan, ayan, magiging ganito po yan, no? Kung halimbawa ito yung straight na allowance, hindi na po nasasakop to ng tela ng waistband. Hindi katulad ng kapag nakataas po siya, sinunod po natin dito. Kapag inopen po natin yung ating allowance, sakto lang po doon. Tapos ipipin na po natin yung ating waistband dito. Tatapusin ko lang po ito, tapos tatahiin na po natin. Tatahiin ko na po ito at mamaya papakita ko naman paano yung pagbaligtad po nito at pagtahi naman sa harapan. Sundan lang po natin yung ating allowance. Pagdating po sa dulo, pagkatapos po nating maikabit yung ating waistband, ito po, itong sa side na to ng zipper, itong mas malaki po na tahi ng zipper,
Ganito naman po ang gagawin natin. Ipapaling po natin itong ating tela o yung ating allowance. Tapos itutupi po natin itong ating waistband. Ganyan. Tapos saka po natin ito tatahiin. Para hindi kayo mahirapan, lagyan po natin ng pin. Katapos po, nalagyan lang natin ng drawing na ganito o yung parang paaro. Yan. Dahil dito po natin ikakabit yung ating pangkawit sa palda. Pwede rin po ito na kung gusto po ninyo ay buttonhole, yung may botones, dito po kayo maglalagay ng buttonhole o yung butas para sa suotan ng botones. Gayon din po sa kabila. Sa kabila naman po, ganun din ang ating gagawin. Para hindi masyadong magalaw po yung tela, lagyan na rin natin ng pin katulad kanina. Dito naman po, ang gagawin naman natin, nakita po ninyo nakatupi yan, ipo-fold po natin ito. Isasabay po natin to sa tahi. Ito po yung allowance ng waistband. Ito po yung likod na zipper. Bali ganito naman po ang gagawin natin. Tapos tatahian po natin. Fold po natin to bago natin baliktarin. Bali, ganito naman po ang magiging kalalabasan po niyan. Para hindi po tayo mahirapan, ipin po natin yung ating waistband. Ganito po, pin lang natin. Hanggang sa dulo po, ipipin ko muna. Nalagyan ko na po ng pin. Ngayon, tatahiin na po natin yung ating waistband. 1/16 lang po ang ating distance ng ating tahi dito. Pwede po kayong gumamit dito ng 1/16 na pressure foot.
Ito po, naikabit na natin yung waistband na ating skirt. Ngayon, ang gagawin na lang po natin dito ay maglalagay ng kawit. Yung dito po, dito lalagyan po natin dito ng kawit. Pagkatapos po, dito naman sa ating laylayan, yung allowance po natin na 2 inches, ayan po na allowance natin dito, doon po tayo tutupi. O ipo-fold po natin. Tapos dito rin po sa kabila, lalagyan ko rin po ng pin. Tutupi rin po natin doon sa 2 inches na allowance. Sa sentro, yung 2 inches natin, doon natin nalagyan ng 2 inches. Ito pa yung sinasabi ko sa inyo, kapag maganda yung pagkakatahi natin sa laylayan natin, tsaka sa allowance, hindi po nagkakaroon ng lukot. Dito po, saktong-sakto lang po yung ating hem o yung ating laylayan na lililipin. Gayon din po dito. Saktong-sakto po. Maganda po yung ating laylayan. Lililipin ko lang po ito. Pati po ito, kailangan nililip nyo rin po ito para po hindi pumapagapagaypay o yung natutupi papunta rito. Lililipin po ito. Tapos lalagyan lang po ng kawit. At mamaya papakita ko na po yung ating finished product na ating skirt. Natapos na po natin itong ating skirt. Heto po, ito yung loob ng ating hem o yung laylayan. Makikita po ninyo na walang lukot. Maganda yung ating pagkakalilip. Gayon din po, ito pong ating slit. Yung back slit po natin. Maayos po nating nagawa. Sana po ay nagustuhan po ninyo yung ating ginawang skirt o palda. At sa mga susunod pa po ay ibang klaseng design naman po ang ating gagawin na skirt. Sana po patuloy kayong sumubaybay at mag-subscribe po sa aming channel. Maraming salamat po.